Simulan na natin ang may init na ratsada ng mga kwento ngayong gabi. Controversial actress at TV host na si Kris Aquino. Usap-usapan ang pagtakbo di umano bilang vice-presidente sa 2016 national election. Ang mga kabuang storya, panoorin po natin ito. Ang latest, plano di umanong pagtakbo ng Queen of All Media, Kris Aquino bilang Vice President sa 2016 elections, umani ng samot-saring reaksyon. March 23, Sabado, lumipad patungong Europe ang Queen of All Media na si Kris Aquino upang magbakasyon kasama ang kanyang dalawang anak na si Josh at Bimby. Ito'y bilang tugon na rin sa pakiusap ng aktres na magkaroon sila ng pribadong panahon ng kanyang pamilya. Matapos ang matinding sigalot nila ng dating asawa na si James Yap. Ngunit nasa kabilang bahagi man ng mundo ang sikat na TV host, tila wala pa rin itong kawala sa kontrobersya. Matapos ang kanyang madamdaming kumpisal ukol sa desisyon niyang pagtalikod sa mundo ng showbiz, isang panibagong balita ang gumulantang sa buong bayan. Ayon sa mga usap-usapan, isa sa pinakamalaking hakbang na gagawin di umano ni Kris sakaling iwan niya ng tuluyan ng showbiz ay ang pagpasok ng aktres sa larangan ng politika. At ang pinupuntiriyang posisyon daw sa pamahalaan ng Queen of All Media, ang pagka-vice-presidente sa 2016 elections. Ang pagputok ng isyong ito agad namang umani ng kaliwat kanang reaksyon mula sa publiko. At isa sa mga nagpahayag ng kanyang matinding saloobin sa issue ay si retired Archbishop Oscar Cruz. Nananawagan ng dating arsobispo na klaruhin ng kampo ni Kris ang mga intriga. Hindi ito ang unang pagkakataong lumabas ang posibilidad na pagpasok ni Kris sa politika. Matatandaang noong 2010 elections, naging balita rin ang intensyon ng aktres na tumakbo raw bilang gobernador ng Tarlac. Eto ngayon ang inaabangan ng napakarami. Kung totoo ba o hindi, ito talagang sinasabing pagtakbo ni Kris sa 2016. Alam mo nung nabalitaan ko ito dahil sa reaksyon ni retired Archbishop Cruz, no, na kinu-question at nagdidemand na kailangan daw yung kampo ni Kris ay magbigay ng pagpapaliwanag kung totoo yung mga plano niyang kumandidato bilang vice-presidente sa 2016. Meron ako naging dalawang reaksyon. Ay, ano yung reaksyon mo na yan? Parang inaabangan ko yan. Unang-una is ano naman ang katakataka doon? Alam mo naman natin na I think na pinaramdam naman ni Kris Aquino noon at noon pa na meron siyang plano talagang pumasok sa politika. Na ito ang susunod na hakbang na gagawin niya matapos niyang magpunla ng kanyang goodwill at ng kanyang popularidad sa show business. So, I will not be surprised. Naalala mo ba yung eulogy niya nung pumanaw ang kanyang nanay? Sinabi niya, Noy, tayong dalawa na lang ang natitira. Okay, si Noy nandoon na. Nakapwesto na. Which means she has plans. Ikalawa, parang pinaghahandaan niya talaga pinaghahandaan niya ito. Ikalawa naman, ito naman sa akin lang, di ba? Ito naman, opinion ko lang, bakit naman tinatanong pa ng simbahan kung tatakbo si Kris Aquino? Di ba? I do not think anybody has any right to demand. Kasi naman kahit sino naman ay pwedeng tumakbo. Malay mo, baka ako plano ko kumandidato ding senador, hindi ba? Malay mo, ako din, baka kumandidato akong kapitana. Di ba? Ayoko namang katukin ako ng aking parish priest. Sabihin, totoo ba na plano mong kumandidato ng senador? Ang sasagot ko man, pakialam mo. Baka naman gusto lang talaga nilang medyo talagang malaman kung merong ibang plano si Kris. Bakit naman kailangan nilang malaman yun? Yung ba ay... baka merong pwedeng maging proyekto sila magkasama siguro. Iba ng usapan yun. Pero hanggang sa akin, hindi ba? Ang sa simbahan ay para sa ikabubuti ng kaluluwa at ng salbasyon ng taong bayan. Kumbaga, ihiwalay dapat. Ihiwalay natin yan, okay? Despite the fact that I may not be in full approval of Ms. Aquino's plans of a political career, but I'm not also in approval of the meddling that is taking place. Na dapat ay alam pa nila. Hayaan nyo na muna siya. Okay, kung ano yung plano niya, di malalaman natin. Hindi, tsaka kung gagawin nila kay Kris yun, di parang lumalabas sa lahat ng magiging kandidato, sa lahat ng tatakbo, alamin din dapat nila. Para pare-pareho, para patas. Ang katanungan ko, kailangan pa ba natin paalam si Pope Francis I kung ano mga plano ng mga politiko dito? Hindi naman yata, di ba?